Pangulong Bongbong Marcos may matinding babala sa publiko pero may pasabog na hindi kayang sagupain ng mga kalaban. Alam mo bang may isang babala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo pwedeng baliwalain? Pero teka, may isang bagay na mas matindi, isang pasabog na hindi kayang pigilan ng kanyang mga kalaban. Ano kaya ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Pinag-iingat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko laban sa fake news lalo na ngayong panahon ng kampanya. Tiwala naman ang Pangulo sa kakayanan ng mga Pilipino na kumilatis kung tama o mali ang impormasyon. Ngayong election season, may isang paalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko, lalo na sa mga botante. Kilatisin mabuti, hindi lang ang plataforma ng mga kandidato, kundi maging ang mga impormasyong natatanggap para hindi mabiktima ng fake news. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Liwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Kaya ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpog tayo sa mga nababasa natin online. Isa pang hindi na pwedeng i-fake ay ang mga tunay na testimonya mismo ng ating mga kababayan tungkol sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sa ating pag-iikot, nakakataba po ng puso na marinig ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan, ang kanilang tiwala sa serbisyo na binibigay natin. Nakikita natin ang ginhawa ng nararamdaman. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin at nakukumusta. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang maigtingin ang pagpapaganda ng ating bayan. Sa panahon ng eleksyon, normal na ang putikang politika. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil sa paglaganap ng fake news at paninila sa social media. Sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, fake news is everywhere. Kaya dapat tayo maging maingat sa lahat ng ating nababasa online. Tama siya, ilang beses ka nang nakakita ng viral post na kalaunan ay lumalabas na hindi pala totoo. Pero ngayon, mas delikado ito. Bakit? Dahil may mga grupo na hindi lang basta nagpapakalat ng maling impormasyon, gumagamit pa sila ng malalalim na diskarte para ninlangin ang publiko. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay ng babala si Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, ano ang hindi kayang sagupain ng kanyang mga kalaban? Ano itong pasabog na kahit anong gawin ng oposisyon, hindi nila kayang tibagin? Isang bagay na mas malakas pa sa fake news, mas matibay pa sa propaganda at sobrang talino ng ating Pangulo dahil nagawa niya ito. Ano ang sagot? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang totoong tinig ng mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang makakatalo sa totoong testimonya ng mga ordinaryong Pilipino tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. They are real people, real Filipinos, not keyboard warriors, not trolls. Walang fake news na kaya magtago ng tunay na pagbabago. Walang diskarte ng kalaban ang makakapigil sa mismong taong bayan na nagsasabing nararamdaman namin ang pagbabago, nararamdaman namin ang progreso. Fake news, kumakalat lang yan sa social media, pero ang totoong buhay ng Pilipino, ang mas magandang daan, ang mas maayos na serbisyo, ang mas maunlad na ekonomiya, hindi pwedeng dayain, hindi pwedeng itago. Kaya ano ang pasabog na hindi kayang sagupain ng mga kalaban? Ang katotohanang nasa harap mismo ng taong bayan. Kung may nagkakalat ng kasinungalingan,
may mas malakas na pwersang naglalabas ng katotohanan. Kung may gustong sirain ang imahe ng gobyerno, may milyong-milyong Pilipinong nakakita ng aktwal na pagbabago. Kaya sa susunod na may makita kang balita sa social media, tanungin ang sarili mo, totoo ba ito o isa na namang diskarte ng mga kalaban? At tandaan, ang tunay na laban hindi sa social media lang nagaganap, kundi sa tunay na buhay mismo ng bawat Pilipino. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Juan 8 verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa panahon ngayon, napakaraming ingay, mga balitang hindi tiyak, paninirang puri at maling impormasyon na kumakalat upang lituhin ang tao. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ang mundo ay puno ng kasinungalingan, si Kristo naman ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14 verse 6. Hindi niya nais na maligaw tayo sa panlilinlang ng mundo. Sa gitna ng gulo at pagkalito, ang ating Panginoon Jesus ang liwanag na gumagabay sa atin patungo sa tama at makatwiran. Ang mga kalaban ng katotohanan ay maaaring gumamit ng panlilinlang, pero walang pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng tunay na patotoo. Kung paano hindi kayang pigilan ng mga kaaway ni Jesus ang kanyang muling pagkabuhay. Ganon din, hindi kayang takpan ng kasinungalingan ang mga totoong ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng mga tao. Paano tayo mananatili sa katotohanan? Basahin at pagnilayan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang Biblia ang ating gabay upang makita ang tama sa mali. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus at manalangin, sapagkat siya ang ating kalakasan laban sa anumang panlilinlang. Mamuhay tayo ng integridad, maging ilaw sa iba sa pamamagitan ng pagsasabi at pagsasabuhay ng katotohanan. Sa gitna ng fake news, propaganda at mga panlilinlang ng mundo, ang ating Panginoon Jesus lamang ang tunay na katotohanan. Kapag tayo nasa Kanya, hindi tayo matitinag at hindi tayo malilinlang. Tandaan kaibigan, hindi kailanman kayang dayain ng mundo ang ating Panginoon Diyos, dahil sa uli, ang katotohanan ni Kristo ang magtatagumpay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang katotohanan at liwanag sa aming buhay. Sa gitna ng panlilinlang at kasinungalingan sa mundo, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makilala ang totoo at lumakat sa iyong liwanag. Tulungan niyo po kaming huwag magpasilaw sa mga panandali ang kasinungalingan, kundi sa iyong walang hanggang katotohanan lamang kami kumapit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatapos sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.